Selco Cooperative. Ayun ang gwapo naming presidente. Po yung makikita natin dito sa yung mga Liwasang manggagawa, ang Bonifacio. leader manggagawa natin ng flexible. Na dinapalakpakan po natin yung mga leader natin na taga-flexible. Hello, mga ilong. Pasalamatan din natin, Tito Ed, ang tribo na hakbang na maiso. Palakpakan din po natin. Pinapangunahan po ni Tito Manuel Zapanta. Yung mga driver natin ng Piltrangco, palakpakan po rin natin, mga Piltrangco. Palakpakan po natin. Ayun. At yung mga kababayan ko sa bayan ng Pakiting, Batayan Diyos! Ang hina naman, oh. Isa pa! Mga kababayan, Batayan Diyos! Sigaw! Dali! Hindi ang papayag! Batayan Diyos! Sigaw! Yan, salamat. Nandito rin po yung leader manggagawa natin. Baka isa kayo sa umuutang. Ang home credit! Ayun! Utangan na yan! Kanina po, bumaba kasi yung isa natin panauhin. Palakpakan po natin si Tito Al Gonzaga ng PDP Laban. Mga kababayan na gumagawa ng candy, ang Candyman! At saka ang Nation Confectionery. Palakpakan din po natin. Ayun ng taga-Nation. Araw din sa inyo. Mga kapwa obrero, mga manggagawa, kung wala kayo, wala ang namamahala. Hindi mo ba? Kung walang labor, walang management. At ang management din po ay manggagawa. Ang topic ko po ngayon ay tungkol sa mabuting pamamahala, good governance. Yan po ang ating minimithi tuwing eleksyon. Sana ang mailalagay nating tao ay gumawa ng mabuting pamamahala, mabuting pamamalakad sa gobyerno. Kayo po ang humusga. Mayroon pong 10 karakteristik ang good governance o yung mabuting pamamahala. Ito po ay ginawa kong acronyms para po maintindihan at madali pong ma-maintain sa ating memory kung ano ang good governance. Ito po ay great peace, dakilang kapayapaan na parati po nating pinapangarap dito sa ating bansa. Great G stands for godly. Ang mabuting pamamahala po ay makadiyos, hindi po makapera, makademonyo na katulad ng nasa Malacanang, nasa Kongreso at nasa Senado. Di po ba? Yan po, dapat ang mabuting pamamahala ay makadiyos. R stands for responsive. Dapat ang pamamahala ay tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan, hindi tumutugon sa kanilang bulsa o sariling pangangailangan. Di ba ba? Equitable. Dapat po pare-pareho, pantay-pantay. Hindi po may tinititigan at tinitingnan. Pagkakalabang sa politika, nasa tabi ka lang. Pagkakampi, nalulunod na sa ayuda. Katulad po, ngayon tayo'y ayuda nation. Hindi po ba ang ayuda ay pinipili lang ang pinagbibigyan? Di ba? Pagka ang iyong bahay ay gawa sa hollow blocks, pera ka na dahil mayamang ka raw. Hindi po ba? Hindi nila alam na ikaw pa pala ay nangungupahan lang doon. Pera ka. Hindi po ba? Darating ang election, pagka hindi nyo sila ibinoto at nag-leader ka nung kanilang nakalaban, pag may ayuda, pera ka na. Hindi po ba? Dapat po
ang pamamahala ay pantay-pantay, pare-pareho. D. Transparent. Nakatulad ng isinusulong ng hakbang ng maisog. Transparent. Ibig sabihin po, matutukoy, mahahabol. Ang korupsyon po ba natutukoy natin o nahahabol? Napakahirap pong tukuyin ang korupsyon. Kaya nga po ang ating mga kandidato dito sa maisog ay dapat mag-isip kung paano cashless na ang transaksyon sa gobyerno para lahat ay merong resibo. B. Participatory. Dapat ang mamamayan ay kinukonsulta at nakikilahok. Sino pa ang nakaalam dito na ang ating reserve na ginto ay ibebenta yung 25 tons? Hindi ba sila lang po ang nakakaalam? Kinonsulta. Sino pa ang nakakaalam dito na ang utang natin ay nasa 16 trillion na po na nakasanla na ang ating magiging apo kahit hindi po pa po natin nakikita. Dapat po ang pamamahala ay epektibo, magaling, mabilis. Ano po ang nangyari doon sa 5,500 flood control projects? Epektibo ba yan? E di wala. Hindi natin makita. Kung bibilangin po natin ang 5,500 flood control projects, ibinilang na po ni Pangulong Marcos ang nagawa noong nakaraang administrasyon. It is more than 3,200 po ang nagawa noong nakaraang administrasyon. So, ibig sabihin, yung 5,500, 2,000 plus lang ang kanyang naging proyekto. Pero nasaan po yun? Hindi po natin nakikita. Marunong po ang Panginoon para po masubok kung siya ay nagsisinungaling nung sinabi niyang 5,500 flood control projects. Kinabukasan, ano nangyari? Bumaha. So nakita po natin. Kaya po tayo namulat, hinahanap po natin yung 5,500 flood control projects. Ang susunod po ay accountable. Tito Ed, May pananagutan. bago po tayo magpatuloy, nais po nating manawagan sa ating mga kasamang obrero manggagawa. Baka po pwede pong, dito po tayo sa gitna. Dito po, mga kasama, dito po kayo sa gitna. Dito po, sa gitna. Yan. Para po mas makita ninyo yung ating mga tagapagsalita at para mas maramdaman ninyo ang diretsang mensahe. Para yan po ay tumama sa ating mga puso, tumama sa ating mga kamalayan, nang sa gayon magkaroon po ng makabuluhan ang araw na ito upang tayo ay magkaisa. Kaya nananawagan po tayo na lahat ng maisog at matatapang obrerong manggagawa, kumagitna. Ang susunod ay letter A sa peace. Accountable. May pananagutan. Noong panahon po, nung nakaraang presidente natin, si Digong Duterte, pag may nagkamali, may gumugulong na ulo. Dahil sila'y nananagot at may pananagutan. Ang mamayang Pilipino po ay hinahanap na ang 5,500 flood control projects. May naginig ba kayong man lang napagalitan kung nasaan yung 5,500 flood control projects? Wala! Wala? Hindi mo ba pag sila'y nagkamali, wala silang pananagutan? Pero kayong manggagawa, umabsent lang kayo nang walang official leave, kayo ay awol na.
Hindi po ba? Correct. Samantalang sila, nagkamali na, milyon-milyon at bilyon-bilyon ang nawawala sa kaban ng bayan, wala po silang pananagutan. Ang susunod po ay letter C. For value-oriented dapat. Dapat po ang namamahala ay may umod ng pamantayan o umod ng pagpapahalaga. Ibig sabihin ay may paninindigan, hindi napapalitan ng kaanumang bagay na pabor para sa kanya. And lastly, yung letter E, equip. Dapat ang mabuting pamamahala ay kumpleto, hindi po hulugan. Hindi po hulugan. Yan po ay kumpleto. Kaya mga kamanggagawa, bantayan po natin ang ating mga boto. Pumili po tayo ng mga matitino at malinis ang budhi ng mga kandidato. At ang maisog po, ang hakbang ng maisog ay ini-endorse natin ang narito sa harapan natin na kandidato para sa Senado. Ano po ba yung HOR na sinasabi? House of Representatives. Dito po tayo ay meron tayong HOR. Kandidato para sa Senado, si Atty. Hinlo. Ito, Mr. Olivar. And my good friend, Atty. Rodriguez. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po.